Good morning guys! So nandito tayo ngayon sa isang vlogger and chef. So ngayon i-interviewin po namin siya. Ano-ano ang mga pagsubok na narasan mo bago ka makatapos? Bago ako nakatapos ng culinary arts, simple lang talaga yung buhay namin. Hindi naman kami mayaman. Nagtrabaho muna ako sa Korea para, masustentuhan yung pangangailangan namin ng pamilya ko. Ang totoo niya, yung father ko may sakit pa nun. Nasa Korea ako. Yun. Nagsumikap ako, nagtrabaho, hanggang sa makapagtapos ako ng culinary arts. Meron po nung time na malapit na ako matapos, syempre, bali pinag-aral ko lang yung sarili ko. Yun, tapos, nung medyo nagkulang na ako sa budget kasi nga yung father ko, may sakit siya noon. Tapos, yung kapalit ko, tinulungan niya rin ako sa yung mga kulang dun sa pag-tuition fee ko. Ano ang naging inspiration mo? Actually, yung inspiration ko talaga, kadalasan naman sa atin, di ba, yung pamilya natin, yung maihawon natin sila sa kahirapan, yung gano'n, matulungan natin yung ating mga pamilya, yun. Ano ang success para sa iyo? Well, ang success para sa akin, siyempre yung matupad mo yung mga mithiin mo sa buhay, yung mga goal mo sa buhay. Ako kasi family-oriented ako, yung matulungan ko yung pamilya ko, yung maihawon ko sa kahirapan. Tapos yung makapagtayo ka ng sarili mong bahay, magkaroon ka ng konting ipon sa bangko, at yung makapagtayo din ako ng yung maliit na business soon. Ano ang dahilan bakit gusto mo maging vlogger or influencer? Gusto ko maging influencer o vlogger, yun nga. Gusto ko maging inspiration lalo na doon sa mga batang nag-a-aspire na maging chef or yung makapagtapos ng culinary arts. Hindi lang yun, siyempre, gusto ko rin yung matulungan yung mga family ko, lalong-lalo na rin yung mga taong mas nangangailangan ng tulong. May balak ka ba magtayo ng business pagdating ng araw? In God's time, siguro, yes. Kapag nakapag-ipon na ako, gusto ko rin makapagpatayo ng sarili kong business, yung, sabi ko ba? Ayan, restaurant. Kahit maliit lang na restaurant. Ano na ang napundar mo sa pagiging vlogger at chef? Sa pagiging vlogger ko, wala pa akong napupundar eh. May konting ipon, siyempre, may konting hugin sa bangko. Pero may mga plano pa rin, kapag nakaipon na ako, gusto kong ipagpatuloy o gusto ko rin makapagpatuloy ng yung restaurant or yung ating business. Ano masasabi mo sa mga taong hindi naniniwala sa'yo para din mo matupad ang pangarap? Alam mo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam or sasabihin ng ibang tao. Basta ang gusto ko lang para sa akin, yung ipagpatuloy ko lang yung nasimulan ko, yung pagluluto. Gusto ko nga maka-inspire ng mga tao, lalo na sa aking mga pagluluto. Kung hindi man sila naniniwala, hindi mo naman kailangan or hindi mo mapiplease lahat ng mga tao. Basta tama yung ginagawa mo at naayon sa Diyos, yun ang mahalaga. Kung hindi ka naging chef, ano sa palagay mo ang trabaho ngayon? Kung hindi ako chef, siguro dati pinangarap ko talagang maging flight attendant. Yun talagang pinakagusto ko. Kaya lang, syempre, yung Panginoon natin, yung kapalaran ba, naniniwala ko sa kapalaran ng tao. Kung ano yung kapalaran mo, yun ang uukol sa'yo at yun ang bibigay ng Diyos para sa'yo. Ika-siyam na question. Kala ko ba 8 lang mo? Last na. Sige. Ika-siyam na question. Ano ang magiging advice mo sa mga kabataan ngayon na patuloy tinutupad ang kanilang pangarap? Sa mga aspiring o yung mga nangangarap, huwag kayong sumuko. Lahat naman tayo, hindi naman madali yung buhay, di ba? Kailangan yung ipagpatuloy mo. Sa akin kasi yung problema, hindi ko kinukonsider na problema, di ba? Kinukonsider ko siya as trial. Lahat naman tayo di ba? Nakakaranas tayo ng mga trial, mga pagsubok sa buhay. Basta nandyan yung Panginoon, magdasal ka lang at taimtim na ibibigay para sa iyo ng Diyos. Nagpapasalamat po kami kay Chef Bay sa mainit na pagtanggap na interviewin siya.
Ito po ang Lupor. Salamat.